Okay, update. Itong mga kalaban ni former President Duterte patungkol po dito sa kanyang kaso sa ICC, no? Sina, alam nyo na, sina ni Conte, sina ni Dilima, sina Trillanes, mukhang nalulungkot sila ngayon. Kasi nagtagumpay po yung statement ni Attorney Kaufman, no? At balitang-balita po na yung malinaw yung pagkaka-explain ni Attorney Kaufman doon sa sinabi na yung argumento ng prosecution, lahat naman po yun hearsay, no? At hindi po consistent. At balitang-balita 'yan sa buong bansa natin ngayon sa Pilipinas, no? Na malaki po ang chance na mananalo talaga si former President Duterte basta hindi lang bias itong ICC, no? At 'yan naman talaga ang binabantayan ngayon ng ating bansa, no? Itong kaso ni former President Duterte. At kitang-kita mo doon kung paano ginisa ni Attorney Kaufman yung mga prosecutors, okay? Kasi po may counter attack po si Attorney Kaufman. At isa dito sa mga humahanga kay Attorney Kaufman ay itong si dating legal counsel na si Attorney Salvador Panelo, no? Na naniniwala siya na hindi natugma ang argumento ng prosecution. Kasi yung mga legal team ni former President Duterte sa Pilipinas, no? Yung kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapwa, mga lawyers, nandoon po sa ICC at sila po ay nag-o-observe sa hearing doon sa loob ng ICC. So halatang-halata po doon na syempre yung mga experts na mga attorney, mga lawyers, nakikita nila, napakinggan nila ang both sides ba? Kung sino ang mas may pinanghahawakan na statements o yung credibility of the statements. For example, kung ikaw dito sa prosecutors, kung magsasabi ka lang na ganito yung nangyari, si former President Duterte, ganon, ganyan, ayan, yan ang kasalanan niya, ginurgor niya si ganon, ganyan, without stating facts or evidence na klaro, baliwala pa rin yan. Hindi kagaya dito sa counter arguments nitong si Attorney Kaufman, which is suplak na suplak, no? At kung kahit nga ordinaryong mamamayan, maiintindihan si Attorney Kaufman na sablay po ang prosecutors na kinounter argument ni Attorney Kaufman. Okay? So naniniwala po si Attorney Panelo na malaki ang chance. At natutuwa nga itong si Attorney Panelo kay Attorney Kaufman. Okay? O ito, ipapakita natin, no? Ito, i-play natin. Naniniwala si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi nagtutugma ang argumento ng prosecution sa mga pinresenta nitong... So, doon pa laman ha, kung hindi natutugma ang kanilang mga argumento, wala na. Diba? Kung hindi lang bias itong ICC, ewan ko na lang. Kasi yan nag-score yan. Yan lang ang ating kasi mamaya yung yung malalaman siguro natin mamaya yan, no? 5:30 Philippine time, 5:30 PM ng hapon. Malalaman natin kung itong kaso ba ito ni Duterte, ibabasura ba ito o itutuloy, no? We are hoping lang. Pero ako, tanggap ko na kung ang ICC ay sasabihin nila na ituloy na itong kaso na ito, no? So, ewan ko lang. Let's hope and pray lang, no? Mamaya. mga dokumento noong unang araw ng confirmation of charges.
ay pakay Panelo ang pinangahawakang dokumento ng prosecution na umano'y nagsasabing may murderous intent ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs ay siya ring dokumentong nagsasabing ang utos ng Pangulo ay gawin ang pag-aresto ng ayon sa batas. Binigyan din niya na sinunod ng pulisya ang rules of engagement sa kanilang war on drugs operation. Oh. 'Di ba kung maalala ninyo, no? Lagi yan ini-explain ni former President Duterte yung rules of engagement. Ano bang sabi ni Duterte sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga public statements, no? Halos nga araw-araw eh. Kasi si former President Duterte umiikot yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at lagi tayong nakatutok noon sa RTVM, no? At lagi nating pinupuyatan na pakinggan ang mga kahit kasi ipapakita sa RTVM sometimes live, sometimes gabi na nila i-upload yung mga videos ni Duterte. So kahit antok na ako, pinakikinggan ko noon yung mga speeches ni Duterte at lagi yang binabanggit ni Duterte na yung rules of engagement lagi niya yung ine-emphasize, tinuturo niya yan dati kasi ano rin yan eh. Nagtuturo rin si former President Duterte sa isang subject ng mga criminology students, no? Na ang rules of engagement ay base sa kapag meron kayong operation, for example, kasi we are talking here about war on drugs. Kung meron pong operation na tawag doon na gusto nilang, for example, tukhang o meron na silang gustong hulihin, no? Hindi maiiwasan na meron pong mga hinuhuli sila na meron pong dalang mga jaril, okay? Mga bang-bang. So, syempre, ang rules of engagement is kung magso-surrender, kung kaagad mag-surrender ang hinuhuli ninyo, walang problema. Pusasan ninyo. But, if yung hinuhuli ninyo ay lumalaban, if meron silang bang-bang-bang to the roof, unahan nyo na. Yan ang sabi ni Duterte. Kasi, sabi nga ni Duterte, mas inutil ka na pagka-pulis kapag ikaw pa yung nagurgur. 'Di ba? Mas importante ka na buhay ka kesa yung mga lulong sa droga, yung mga mga pusher. Mas mabuti na lang na sila yung magurgur, which is tama naman. That is the rule of engagement na pinag-aralan ng mga criminology students. Okay? So, yan ang argumento ni Attorney Kaufman na hindi mo pwedeng ibintang ni former President Duterte ang bawat na mga sitwasyon na nangyayari sa itong mga nagurgur na mga jadik. Okay? Kasi po may kanya-kanyang sitwasyon yan. Si Duterte naman po ay nagbigay ng general instructions dito sa mga pulis na wag ninyong paputukan ang isang taong nakaluhod o nakatalikod. Di ba? So, meaning to say, kapag meron silang huhulihin at rumesbak ng putok yung yung hinuli nila, that means to say na delikado itong hinuhuli ninyo. Posible kayong gurgurin ito. So, na yan? Understood na yan na pwede mo na itong gurgurin. Okay? Para yan sa seguridad ng mga pulis. Kasi ang mga pulis po, hindi po sila nandyan para magpagurgur lamang. Saan na ba lulugar ang pulis? 'Di ba? So, ganyan ang kung hindi pa mauunawaan dito sa mga kalaban ni former President Duterte, mga tanga talaga at mga bobo.
There is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. Opo. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Calvin was saying, you're presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. 'Di ba? Mabigat yung argumento ni Panelo. Pero para sa mga mga loyalista at mga dilawan ay hindi sila nakakaintindi doon. 'Di ba? Talagang ibibintang nila 'yan kay former President Duterte. Hindi nila matanggap-tanggap na walang kinalaman si Duterte niyan. Yung imagine that one, ang mga prosecutors, ang kanilang ebidensya yung pananakot ni Duterte. Na hindi nila naiintindihan, ginawa yun ni Duterte to alarm ito mga pushers at mga drug addicts na ito na huminto na kayo. Buti nga yung strategy ni former President Duterte mayroong pananakot. What if kaagad niyang ginurgur yan without even giving a warning? 'Di ba? Pasalamat nga sila 'Di ba? So, ewan ko na lang pero klarong-klaro po. Pero itong ICC naman, I hope hindi lang kayo bias sa mga ninyo, na-observe ninyo at napakinggan ninyo sa both parties, no? Sa prosecution at dito sa defense. Sabi pa dito, ebidensya ng prosecution hindi sapat para magpatuloy sa paglilitis laban dito kay Tatay Digong. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. Okay? Kaya nga, laging sinasabi ni Attorney Kaufman na dapat nang ibalik yan si Tatay Digong. The Filipinos deserve na maibalik itong si Tatay Digong sa Pilipinas. So, ito yung balita. Noorin ninyo, Walang direktang ugnayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa drug war. Yan po ang iginiit ng kanyang defense team sa ikatlong araw ng Tama naman walang direkta. 'Di ba? Yung for example, yung kay Kian De Lozano, ano ba? Si Duterte ba ang nagsabi na puntahan ninyo si Kian doon? Gurgurin niyo si Kian doon? Wala namang ganun. Wala namang kasi yung Kian na yan, ako po'y naiimbir na dyan Ginawa niyo pang santo yan si Kian. Pero yung babaeng binalita na yung minor de edad na pinagsamantalahan ng kanyang uncle kung saang lugar yon, tapos nagurgur pa yung babae, kawawa. May Hontiveros bang nagpapakita? May Trillanes bang nagpakita ng simpatiya? Yung silang Kiko Pangilinan at sino pa dyan? Yung mga sila Dilima at yung mga Makabayan Black. Nagpakita ba kayo ng simpatiya doon sa mga inosenteng babae na mismo ang kanyang uncle ang gumagawa ng ganyan? Ginurgur pa pagkatapos na kinahasa. Grabe. Tapos ang pinupuri ninyo, ito mga jadik na ito na lulong sa droga, ginawa pa ninyong santo yan si Kian? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sino ba namang hindi magagalit na taong bayan dyan? Kaya, hindi kayo hindi ninyo maiintindihan kaming taong bayan na galit kami. Tapos, yung pari pa na si Father Flaviano na isa ring ulol, imagine that one. Yung nagbibenta raw ng mga bawal na gamot, pangtubos raw kasi walang makakain. Parang tinotolerate pa niya na nagawa lang nila yung mga ganun na nagbibenta sila.
kasi wala silang kain, pambaon raw, ganun, ganyan. Para bang itong mga pare na ito, kung pare ka, tapos ganun ang mindset nyo, ha? Hindi ka ba naaawa doon sa mga binibiktima nitong mga nalulong sa mga droga? Pinupuri mo pa yung mga pusher na sila po ay gumagawa sila ng ganyan para mabuhay sila? Hindi mo ba alam ilan ang mga nadamay na mga nalulong, nagiging addict, tapos nung naging addict na, may ginurgor na mga inosente, tapos pupurihin nyo itong mga nagbibenta? Sus, grabe. Ano bang klaseng argumento yan, Father? Pare ka pa niyan, ha? Oh. So, nakakagalit eh. Kaya yung mga manok ninyo sa mga dilawan, hindi manalo-nalo. Kaya nga si BP Sara, mataas ang ratings nila kasi ang ginagamit lang ni BP Sara at ni former President Duterte, common sense. 'Di ba? Alam nga naman, doon tayo sa mga kriminal ika nga, sabi ni Duterte, you overcome these people kasi mga sabog na yung utak, wala nang matino na pag-iisip. Yung mga matitino na inosenteng tao, sila pa yung nadadamay. Oh. Ay nako. Information hearing sa The Hague, sa the Netherlands, may Express Report si Angela Lagunzad Castro. Sa inilatag na argumento ng defense team, iginiit nilang hindi sapat ang ebidensya para matuloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, walang criminal intent sa mga talumpati ni Duterte na ginamit ng prosekusyon. Ang utos lang daw ni Duterte, gumanti lang ang mga alagad ng batas kapag nanlaban ang mga suspect na maituturing na self-defense. 10 of these speeches, including 2 referred to by the Deputy Prosecutor, actually contain an exhortation to the use of lawful self-defense. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot, well, the son of the Bigo raw ang prosekusyon na patunayang malawakan at sistematiko ang pagpatay noong drug war. Base raw sa datos na ipinakita ng prosekusyon, maliit na bahagi lang daw ang namatay kumpara sa mga inarestong suspect. Hindi rin daw naiugnay ang mga pahayag ni Duterte tungkol sa Actually, totoo yan eh. Kasi as far as I can remember, ang nagsisinungaling dyan, noong binalita yan ng Rappler. Kung matatandaan ninyo, itong Rappler na ito, mainit ito sa administrasyon dati kay former President Duterte. Kasi ang Rappler, halata naman talaga na dilawan ang Rappler, di ba? Ang nangyari kasi doon sa Rappler, lagi nga yung binabanata ni former President Duterte na itong si Maria Ressa, siya ang unang nag-expose, binalita nila yan, fake news nila yan, na umabot raw na 30,000 ang mga nagurgur na mga EJK victims. Sila ang una niyan eh. Para bang ini-exaggerate nila para ma-overwhelm ang tao, para siraan si former President Duterte. Ngayon, nung hinanapan na sila, yun pala sa records, 6,000 lang ang nakalap nila. Ang mga kalaban ni mga kalaban ng mga Duterte, 6,000 lang ang napakonfirm raw nila. Ngayon, pagdating dito sa ICC, hindi nga umabot ng 40. So bakit naging 6,000, naging 30,000? Ewan ko ba kung sino ang totoo niyan, pero sa pattern pa lang, halatang halata na gawa-gawa itong mga kasalanan na ito. Oh, imagine that one. Yung, 'di ba? Sina Conte, sila De Lima, mahilig sila magpa-gather doon sa mga EJK, mga pamilya ng mga EJK victims. Nakikita nyo ba na umabot ng 30,000 yung pamilyang dumalo? O 6,000 man lang? 'Di ba ang konti-konti nila?
Hindi nga mapuno-puno nila yung room na mag-meeting sila. Sabi nito say gawa-gawa lahat. Dahil hindi nila matalo si Duterte sa eleksyon, wine-weaponize nila. Sina Trillanes, kung maalala ko, pumunta yan sa ICC. Kasi hindi kaya ni Trillanes na hindi umubra yung paninira ni Trillanes dito sa Pilipinas. Ginamit niya yung ICC. Ang ICC naman na bobo rin, pinapaniwalaan yung yung mga statements ng mga kalaban ni Duterte. Di tanga rin. Tapos ngayon, sa administrasyong Marcos, isa ring tanga, ginamit rin ng ICC itong argumento ng mga dilawan. Yun ang nangyari. Tapos balita pa natin sa mga ex-Marines na binayaran di umano itong ICC. Lalo na kung totoo yun. Talagang planado talaga itong ginawa nila kay Duterte, di ba? Paghabol sa mga suspect at sa aktwal na pagpatay sa kanila. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. But the prosecution cannot show such a causal link. They've never been able to do that. Binigyan diin din ng kampo ni Duterte na walang nakuha ang prosekusyon na testigo na nagsabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ang Isa pa yan. Wala talagang direct link sila. Ang kagandahan nito sana, makukulong ninyo si Duterte o matatalo ninyo si Duterte sa kasong ito kung meron kayong text messages na ito yung utos ni Duterte o recorded audio ba o video ba na talagang nag-utos si Duterte na patayin nyo yan si Kian de los Santos o kung ano mang bagay. Wala Yan ang problema ninyo. Itong sinasabi ninyo na EJK na ang daming mga nagurgur, ang problema ninyo, wala kayong direct link ni Duterte doon sa mga pulis na nagpapatunay na si Duterte mismo ang nag-utos. Wala kahit mag-produce pa kayo ng ilang mga witness, kung ang sasabihin ng witness hearsay pa rin, wala pa rin. Kasi ganyan yan din Kung merong nagurgor na pinaniniwalaan ninyong dahil kay Duterte ito, dapat unang tanong, kailan yan nagurgor? Saan nagurgor? Anong ginamit sa paggurgor? Sino ang nag-utos sa gurgor? Anong ebidensya ninyo na nag-utos si Duterte sa paggurgor? Ganun yun Yan po ang hahanapin ng mga judges. Kung wala kayong maibigay, thank you. Matatalo kayo dyan. Sa bagay, panalo kayo kasi babayaran umaasa na lang kayo sa bias na ICC judges. Kung kailangan ng maleta para manalo kayo, yun lang. patay. Kaugnay sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Dagdag pa ni Kaufman, hindi lang sa Administrasyong Duterte nangyari ang mga patayan sa drug war. Nagpakita pa siya ng datos na magpapakita umano na tumaas ang drug-related killings sa unang 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Bago matapos ang pagdinig, hiniling ni Kaufman sa mga hukom na utusan ng prosekusyon na amyendahan ang kaso laban kay Duterte at
pag-aralan ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Ikinatuwa naman ng Filipino legal team ni Duterte ang mga nilatag na argumento ni Kaufman. The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their condition. You know why? Because Yan pala yung good news natin na maganda yung ipinakitang performance ni Attorney Kaufman. Okay? Kasi itong mga ginawa ni Kaufman, panalong-panalo po eh. Kahit sinong judges ang tatanungin ninyo, kahit sinong mga piskal ang tatanungin ninyo, panalong-panalo yung ginawa ni Kaufman. Na counter argument niya yung mga prosecutors eh. 'Di ba? So, even itong sina Panelo, itong grupo ito, mga batikang ano yan, hindi yan bias itong mga taong ito eh. So, ewan ko na lang kung ano ang magiging counter attack ng mga prosecutors dito, yung mga nag-aakusa kay Duterte. the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by, madalit sabi puro batay or based on hearsay, double hearsay, speculation. Magandang performance niya ni Attorney Kaufman. He was able to establish na wala silang evidence, puro allegation. Pero para sa mga kaanak ng biktima ng drug war, Tingnan nyo ang mukha ni Conte dito. Yan yung naka-blue, si Attorney Conte yan. Yung naka-pink, ano raw yan? Isa sa mga pamilya ng mga biktima. Napuno ng batikos kasi ang yaman-yaman nila dyan. Pero doon sa Pilipinos raw, mga mahihirap raw sila. Pero bakit nakapunta dyan? Sino ang nagpondo nila? Yan ang tanong ng taong bayan. Tapos yung mga bags nila, hindi basta-basta. Yayamanin sila dyan. No, sino nagpondo dyan? Meron mga sasabi di umano, pinunduhan raw ito ng mga kalaban ni Duterte. Nagtatanong lang tayo, baka binigyan rin ng mga maleta. Yun ang natin Ayan tingnan nyo yung mukha ni Attorney Conte. Attorney Conte, parang nakasimangot ka dyan parang masakit yung dibdib mo. Kasi si Attorney Conte, attorney yan. Alam niya mismo, nakakasiguro ako na alam niya na aligasyon, puros accusation ang ginagawa nila. Wala silang ebidensya. Alam mo yan, Conte, wag na tayong magbulahan. Na counter argument ni Attorney Kaufman yung prosecution, yung prosecutors, di ba? Alam mo yan. Kasi sa simulat sa pool, alam ninyo na pinopolitika lang ninyo si Tatay Digong. Kaya daming galit sa inyo dito sa Pilipinas. binaliwala ng depensa ang mga patayan sa kampanya kontra droga noong Administrasyong Duterte. Parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Yung mahal nyo sa buhay, alam nyo sa totoo lang, wala kaming pakialam kung mahal nyo sa buhay yan. Kung nagkasala yan sa panahon po, sa batas natin, i-deserve nila yun. Okay? Ito yung aking logical explanation. Alangan naman sa inyo kami kakampi. Siyempre kakampi kami doon sa mga biktima kaysa mga kaanak ninyo. Doon kami sa biniktima ng mga adik na ito. 'Di ba? Hindi pa pwede. Ginurgor pa ni ng mga taong ito. Pinagsamantalahan pa, inosente pa, meron pang mga bata. 'Di ba? Logical reason. Alangan naman, hay nako. Kano kaya ang maletang natanggap nito mga taong to?
Sabi na numero lang, parang hindi binigyan ng halaga yung aming paghihirap, yung aming pagdurusa. Confident din po kami sa kung anong mayroon ang prosecution at Napansin ko, paawa effect sila eh. Paawa effect. Alam nyo, pinagtawanan kayo ng taong bayan ngayon eh. Hindi kami nadadala sa awa-awa ninyo. Sa ginawa ng mga kaanak ninyo. Sa mga inosenteng taong mga nagurgor. Nire-respeto namin yun, no? alam namin na matibay ang mga evidences against Duterte. Actually, kulang pa sa kulang ka sa anong tawag doon? Workshop ni Ugi Diaz. Sige pa. Iyak pa. Yung talagang tutulo yung luha. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagun. Sa totoo lang, nakakatawa itong grupo na ito. Yeah, si Atty. Conte, talagang pumunta pa talaga dyan. Di ba? Ako, hindi ko na, pareha kami ni former President Duterte, hindi ko na in-expect na mananalo si Tatay Digong dito sa ICC na ito. Hindi ko na in-expect. Pero kung ang ICC, kung meron silang konsensya, kung mabaliktad ang mas mabuti, di ba? Pero ako, pag una ko talagang pagtatawanan itong mga gago na ito eh. Kapag yan eh. Ito, pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Uminit na naman ang kanyang ulo dito sa mga Duterte, kay VP Sara. Uminit na naman kanyang ulo. Kung anong mga pinagsasabi na naman dito kay Auntie Claire. Sa una muna niyang binanggit, no? Na parang siya ba iniiwasan o kinancel ang, tama pa? Kinancel ang invitation. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Sinabi raw ni Tatay Digong na sinungaling si VP Sara. Naniniwala ka naman. Bakit ngayon naniniwala ka na? Dati lahat ng mga pinagsasabi ni Tatay Digong ayaw mong maniwala. Kasi dito, naalala ko pa ito eh. Noong si VP Sara ay merong ginawa na parang yung biniro sila ni VP Sara na parang tatakbo, hindi tatakbo ba yun? Biniro rin ni Duterte na ingat kayo dyan sa anak ko na si Sara Duterte. Sinabi pa nga ni Tatay Digong na yun? Nagdadrama lang yung anak ko. Parang ganun ba? Naging tatay na nagdadrama lang yung anak ko. Huwag kayong maniniwala dyan. Nagdadrama lang yan. Parang binibiro ni Duterte ba? Naniniwala naman si Auntie Claire. Ginawa na. Imagine that one. Ginawa niyang seryoso yung sinabi ni Tatay Digong. Ikaw, Auntie Claire, halatang halata na wala ka ng argumento, kaya yan, pinatulan mo pa. No, sabi ko sa sarili ko, ito ba talaga yung ating spokesperson dyan sa Malacanang? Sa bagay, palingkera at bobo si Auntie Claire, ganun rin ang Pangulo. No wonder, ito yung kinuha ni BBM na maging spokesperson niya. Kung ano ang bunganga ni Auntie Claire, it reflects Bongbong Marcos' weakness. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi. Imagine that one ginamit yan niya na argumento. Na how many years na yung balita na yan na ginamit pa yan niya. Sino kayang researcher nito o si Auntie Claire lang ba ang nagre-research niyan? Kasi pinagtuunan talaga niya ng pinaghahandaan talaga niya pinaserox niya ng colored para lang mapatotohanan niya ang kanyang argumento diyan. Pinagtawanan lang ka ni VP Sara sa ginagawa mo at ni Tatay Digong. Hindi nyo kasi kilala si Tatay Digong kaya ganyan ang argumento ninyo.
nagbulag-bulagan lang kayo na alam ninyong nagbibiro lang si Tatay Digong, ginamit nyo pa yung argumento na yan. Wala nang naniniwala sa taong bayan itong babaeng ito. Meron pa nga isang statement si Attorney Harry Roque na lahat raw ng interview nitong si Auntie Claire, lahat ng mga sinasabi ay wrong grammar. Kakahiya ka. Isa kang nagtatrabaho sa Malacanang, pero wrong grammar ka pala. Sino bang nito? Wala bang nakaka-advise dyan sa mga Malacanang? Ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? At patungkol sa Ito pa. Hindi pa natatapos dyan, ha. Si Auntie Claire Castro pinalagad ang pagbanggit ni Kaufman kay Presidente Marcos Jr. Kasi nabanggit ni Attorney Kaufman ang kasablayan ni BBM. Alam nyo naman si Auntie Claire, no? Todo tanggol kay BBM. Ito, nagalit rin si Auntie Claire. Tingnan ninyo. Pag-amin ayun, na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Wala siya, hindi siya nakafocus. Isa si Tatay Digong sa dahilan bakit nandyan siya ngayon sa dahig. Hindi ninyo matanggap-tanggap na na-real talk kayo ni Attorney Kaufman. Hindi nyo matanggap, no? Kasi na-booking kayo ni Kaufman na yung amo mong bangag, na-real talk Anong sabi niya? There is no anyway, shape or form. Yan pa ang English ni Marcos, na hindi niya kikilalanin yung ICC kapag pumunta dito. Anong nangyari? Tama yung sinabi ni Leni Robredo, sinungaling si BBM. 'Di ba? Kaya yan si BBM, lagot yan. Pagdating ng 2028, kung mananalo yan si BP Sara, ang ginawa po ni BBM sa pag-entertain sa ICC at hinayaan niya na ang isang Pilipino hinuli. Wala siyang ginawa. Ang soberentiya ng Pilipinas ay parang give up mo. Okay? Ano tayo? Meron na po tayong sariling batas dito, pero bakit hinayaan? Mandato yan ng isang presidente na protektahan niya bawat isang Pilipino. Yung mga yung mga OFWs nga na may kaso sa labas, tinutulungan nga, mandato ng presidente, natutulungan yan, mandato yan ng batas natin, natutulungan natin yung mga OFWs natin na naging sangkot doon sa labas. So, ito pa kaya ang presidente ng Pilipinas dati, pero walang ginawa ang gobyernong ito dahil kalaban nila sa politika. Kaya good luck na lang sa 2028, at ikaw rin, Auntie Claire, good luck sa 2028. Kasi kung depensa po niya, ito nakakatawa. Pero kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. So ibig sabihin po ba, open yung government to any independent review or investigation to clarify this matter as soon as possible? Kailangan po kung ito po'y nadinig, pero dapat kung sino po ang nagsasabi nito, kung sino po ang nagbibigay ng ganitong klaseng impormasyon, dapat kompletohin nila, hindi numero lamang. Kung saan nangyari, sinong involved, hindi po na naisin ng Pangulo na may lumusot
na mga abusado. Salamat. Follow-up question, Darlene kay Jamie. Okay, so yun po ang ano yun po ang kanyang tahol ni Auntie Claire Castro. Now, kahit anong sabihin mo, Auntie Claire, no? Kahit anong sabihin mo, it all boils down kung ano yung sinabi dati ni former ni Presidente Marcos. Okay? Doon yun argumento na yun eh. Alam nyo, sa totoo lang, itong administrasyon na ito, itong Marcos administration na ito, lahat ng bansa ng mga world leaders ngayon nakatutok dyan sa kaso ni Tatay Digong. Sila lamang po ay nag-o-observe ngayon. Alam nyo ba na nakakahiya si BBM sa buong mundo? Oh, nakakahiya. Kasi napag-alaman ng buong mundo na obvious na itong si BBM ay naglaro ng politika. In the case sa nangyari kay former President Duterte, na nandoon ngayon sa The Hague, si Duterte nakakulong, lahat ng mga world leaders alam nila na itong si BBM ginamit niya ang ICC sa politika. Alam. Huwag na tayong magbulahan. Kaya nakakahiya yan si BBM ngayon eh. Tapos si Auntie Claire nakakahiya rin. Nakakahiya rin kasi hindi po siya hindi po siya karapat-dapat maging spokesperson kasi mantakin nyo, no? Ang kanyang mga argumento. Wala, nagbe-base lang po sa galit niya. Para siyang nagva-vlog. Okay? Mas ine-emphasize pa ni Auntie Claire ang banat sa mga Duterte, ang mga banat niya sa mga Duterte compared to updating kung ano na ang nagawa ni Bongbong Marcos. 4 years na si Bongbong Marcos sa Pilipinas na ito, wala pa rin nagawa na matino. Di ba? Yun ang pagtuunan ng pansin mo, Auntie Claire, kasi nakakahiya po yung administrasyon ni BBM. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, no? Paki-comment ano ang reaction ninyo dito sa administrasyong ito. Okay? At like, share, guys, para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe para updated kayo lagi dito sa mga trending na mga balita. Ha? Subscribe Don Mar TV. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!